Ang bida ng pelikula ay si Teddy Pietrzakowski, isang kilalang Polish boxing champion, na kasalukuyang nakakulong sa bagong itinatag na concentration camp ng Auschwitz. Sa pagbukas ng eksena, ipinakita si Teddy na nakatayo sa isang linya, nakapikit at inaalala ang kanyang nakaraan noong ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagsasanay ng boxing sa kanyang likod bahay. Napag-alaman na isang nakamamatay na araw, pilit na sinalakay ng ilang sundalong Aleman ang kanyang tahanan at dinala siya sa kampong piitan na ito. Sa loob ng kampo, si Teddy at ang iba pang mga bilanggo ay nagtitiis ng kasuklam-suklam na pagtrato, na napilitang gumawa ng mabibigat na trabaho sa buong araw. Bilang kapalit, hindi sila binibigyan ng tamang lugar para matulog, at nagsisiksikan sila sa iisang kwarto. Bukod dito, nakakatanggap lang sila ng matubig na sopas bilang kanilang pagkain, na malinaw na hindi sapat para magtrabaho sila sa buong araw. Bilang resulta ng pagpapahirap na ito, ang mga bilanggo ay nagkakasakit ng mga nakamamatay na sakit at isa-isang pumanaw. Kahit na ang mga teenager ay hindi ligtas sa pagpapahirap na ito. Kabilang sa kanila ang isang 15 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Janak na madalas na binubuli ng kanyang mga kapwa preso. Sa isang araw ng trabaho, tinipon ng isang matandang lalaki ang ilang kapwa bilanggo at sinabi sa kanila ang tungkol sa plano niyang tumakas mula sa kampong piitan. Sa kasamaang palad, narinig ng isang gwardya ang kanilang pag-uusap, kaya't nilapitan niya ang matandang lalaki mula sa likuran, at marahas itong hinampeds ng mabigat na pamalo sa ulo, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ito ay nakakatakot sa lahat ng naruroon, ngunit tila sanay na sila sa gayong mga barbarong gawa. Nang maglaon sa araw na iyon, nilapitan ni Janak si Teddy at kinilala siya bilang pinakamahusay na boksingero mula sa Warsaw. Pagkatapos ay isiniwalat ng batang lalaki na siya ay isang malaking tagahanga ni Teddy, na naalala kung paano niya pinapanood ang kanyang mga pagtatanghal sa boxing sa telebisyon. Gayunpaman, binabalaan ni Teddy si Janak laban sa pagtalakay sa kanilang mga pagkakakilanlan, dahil ang concentration camp na ito ay hindi nagpapakita ng paggalang sa individualidad ng sinuman. Kinabukasan, naatasan si Teddy na magtrabaho sa tirahan ng isang German general. Sinamantala ang pagkakataong ito, maingat niyang inilagay ang ilang mansanas sa loob ng kanyang damit. Pagkatapos, ibinahagi niya ang isang mansanas kay Janak na walang pag-aalinlangan na ibinigay ito sa isang matandang lalaki. Nasaksihan ang gawang ito ng kabaitan, ibinigay ni Teddy ang isa pang mansanas kay Janak na hinimok siya na kainin ito mismo. Biglang, isang grupo ng mga sundalong Aleman, na nalaman ang tungkol sa mga ninakaw na mansanas, pumasok at inaresto sina Teddy, Janak, at ang matanda. Dinala sila sa isang lugar ng pagbitay kung saan ang mga sundalo ay nagpapataw ng malupit na parusa sa mga lumalabag sa kanilang mga utos. Sa una, ang matanda ay inutusan na ilagay ang mansanas sa ibabaw ng kanyang ulo. Gayunpaman, sa halip na barilin ang mansanas, tinutukan ng sundalo ang ulo ng matanda at malungkot na binaril ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, hinihiling din kay Teddy na iposisyon ang mansanas sa kanyang sariling ulo, ngunit tumanggi ang huli at piniling kainin ito sa halip. Nakapagtataka, humanga ang mga sundalo sa ipinakitang katapangan ni Teddy, kaya nagpasya silang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, dinakip nila si Janak at pinatawan ng malupit na parusa sa harap mismo ng mga mata ni Teddy. Napakasakit ito para sa ating bida, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Nang gabing iyon, pinagsisihan ni Teddy ang kanyang labis na pagkakasala, na isinama niya ang bata sa lahat ng ito, kaya hindi siya makatulog. Samantala, isang nakakabagbag damdaming eksena ang naganap habang ang isang malaking grupo ng mga Hudyo, kabilang ang maliliit na bata, ay dinadala sa isang silid ng gas. Pagkatapos ay ibinuhos ng isang sundalo ang nakamamatay na gas sa silid, na walang awang sinunog ang buhay ng lahat ng nasa loob. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagiging mahirap ang sitwasyon ng mga bilanggo, dahil napipilitin silang simulan ang kanilang mahirap na trabaho bago sumikat ang araw na may mas kaunting pagkain kaysa dati. Isang araw, isang sundalo ang naghagis ng isang piraso ng pagkain sa lupa, na nagdulot ng desperado na pakikibaka sa mga nagugutom na bilanggo upang makuha ito. Mukhang natutuwa ang sundalo sa eksenang ito, kaya gumawa siya ng bagong plano. Inutusan niya ang 2 bilanggo na sumali sa isang paligsahan ng sampalin, na nangangako na ang mananalo ay makakatanggap ng karagdagang piraso ng pagkain.
Pagkatapos ng unang round, sumali si Teddy sa kompetisyon. Gamit ang kanyang kakayahan bilang kampyon sa boxing, madali niyang naiiwasan ang mga pag-atake ng kanyang kalaban at nakuha ang panalo na suntok. Di nagtagal, dumating sa eksena ang isang opisyal ng Aleman, na nagkataon na isang boksingero, at hinamon si Teddy sa isang madugong labanan. Sumang-ayon kaagad ang huli, kaya nagsimula ang laban. Sa simula pa lang, ang opisyal ay naglulunsad ng walang humpay na pag-atake laban kay Teddy, ngunit ang ating bayani ay mahusay na umiiwas sa bawat suntok. At kapag may pagkakataon, naghahatid siya ng isang malakas na suntok sa mukha ng opisyal, na sinisiguro ang tagumpay. Humanga sa pamamaraan at kawalang takot ni Teddy, iginagalang ng opisyal ng Aleman ang kanyang husay at ginagantimpalaan siya ng isang malaking piraso ng tinapay. Pagkatapos ay bumalik si Teddy sa kanyang mga kapwa bilanggo at ibinahagi niya ang pagkain. Habang ang lahat ay masayang kumakain, napansin ni Teddy na si Janak ay dumaranas ng patuloy na ubo at sipon dahil sa kawalan ng tamang pagkain at pahinga. Ang sakit ay unti-unting lumalala, na lumalala sa lagnat na kalaunan ay nagiging pulmonya. Labis na nag-aalala para sa kapakanan ng bata, nilapitan ni Teddy ang parehong opisyal ng Aleman kinaumagahan, na nakikiusap para sa ilang pagkain at gamot. Pumayag ang opisyal na tumulong ngunit itinakda na dapat sumunod si Teddy sa kanyang kondisyon. Kasunod nito, dinala ng opisyal si Teddy sa kanyang mga superior at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pambihirang kakayahan sa boxing. Kinikilala ang kawalan ng anumang uri ng libangan sa loob ng kampo, ang opisyal ay nagmumungkahi na mag-organisa ng isang boxing match kung saan si Teddy ay haharap sa iba pang mga manlalaban. Sa una, ang mga nakatataas ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, nag-aalinlangan kung ang payat na Teddy ay maaaring magtagal kahit 1 minuto sa ring. Gayunpaman, nagawa ng opisyal na hikayatin ang kanyang mga nakatataas na kinukumbinsi silang subukan ito. Ang eksena ay pagkatapos ay tumalon sa unang laban sa boxing sa loob ng kampo, kung saan si Teddy ay nakatalaga upang harapin ang isa pang bihasang boksingero. Sa pagsisimula ng laban, nakita ni Teddy ang kanyang sarili na na-corner ng kanyang kalaban sa unang round. Gayunpaman, gumawa siya ng isang malakas na pagbabalik sa ikalawang round, naghahatid ng isang serye ng mga malalakas na suntok na sa huli ay humantong sa kanya sa tagumpay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang humahanga sa mga nakatataas na Aleman kundi pati na rin ang anak ng general ng Aleman, si Rudy, na kabilang sa mga nanunood. Bilang gantimpala, binibigyan si Teddy ng dagdag na pagkain at tubig. Siya rin ay na-promote upang magtrabaho sa kwadre ng kabayo kung saan siya ay nakakatiyak na may mas maraming pagkain. Kinagabihan, bumisita si Teddy sa infirmary ng kampo upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nang matapos ang kanyang paggamot, lumapit siya sa nurse at humiling ng gamot para sa pulmonya. Hindi tulad ng mga gwardya ng kampo, mukhang mabait ang nurse, kaya binibigyan niya si Teddy ng iba't ibang gamot. Pagkatapos nito, tumungo si Teddy sa sick ward kung saan maraming manggagawa ang nasa kritikal na kondisyon. Nagbibigay siya ng gamot sa pulmonya kay Janak at ibinibigay ang natitirang mga gamot sa isang healthcare worker na naruroon. Ngayon ay nagtatrabaho sa kwadre ng kabayo, nakita ni Teddy ang kanyang sarili na may mas maraming oras sa paglilibang na ginagamit niya sa pagsasanay ng boxing. Pagkaraan ng ilang linggo, sa wakas ay gumaling si Janak at inayos ni Teddy na magtrabaho siya sa infirmary. Doon, nakilala ng batang lalaki ang isang magandang babae na nagngangalang Helsia, at mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Sa paglipas ng panahon, nagiging maganda ang katawan ni Teddy dahil sa pinabuting pagkain at pahinga. Bumubuti rin ang sitwasyon ni Janak ngunit ang iba pang mga bilanggo ay nagdurusa pa rin sa parehong paraan. Sila ay sumasailalim sa hindi makataong pagtrato tulad ng mga hayop, at ang mga Hudyo ay malupit na pinapatay araw-araw. Bukod dito, ang kakulangan ng tamang gamot at pangangalaga sa sick ward ay humahantong sa maraming pagkamatay. Dahil dito, nagsisikap si Teddy na tulungan ang kanyang mga kapwa bilanggo. Siya ay nagwagi sa lahat ng mga laban at ibinabahagi ang kanyang gantimpala na pagkain sa kanyang mga kapwa bilanggo. Karagdagan pa, lihim niyang dinadala ang mahahalagang gamot mula sa infirmary patungo sa sick ward upang mabigyan ng kaunting kalusugan ang mga nagdurusa na bilanggo. Isang araw, ipinatawag ng mga sundalong Aleman ang isang mabigat na kalaban mula sa isa pang bilangguan upang harapin si Teddy, umaasang makakita ng bagong mananalo. Gayunpaman, ang pambihirang liksi at kasanayan sa boxing ni Teddy ay nagpapatunay na nangingibabaw sa malaking tao, sa huli ay siniguro niya ang tagumpay.
Dahil dito, lumilitaw na gagantimpalaan si Teddy ng mas masaganang bahagi ng pagkain, na walang pag-aalinlangan niyang ibinabahagi sa kanyang mga kapwa bilanggo gaya ng ginawa niya noon. Sa sumunod na eksena, nagkasakit si Rudy at ibinunyag ng doktor na mayroon siyang tipos. Nakalulungkot, ang batang lalaki ay pumanaw dahil sa sakit na iniwan ang general na wasak. Kinaumagahan, nakita ni Teddy ang walang buhay na mga katawan na dinadala sa labas ng gate ng kampo. Sa kanyang pagkadismaya, ang mga bangkay pala ay ang mga natalo ni Teddy sa laban sa boxing. Sa sobrang pagkakasala, nagpasya siyang hindi na sumali sa anumang mga laban. Gayunpaman, nang malaman ito ni Janak, hinimok niya si Teddy na magpatuloy, na sinasabi na siya ang tanging pag-asa ng mga bilanggo. Nang gabi ring iyon, gaya ng dati, isang grupo ng mga Hudyo ang inutusang bumuo ng linya at pumasok sa gas chamber. Sa pagkakataong ito, kasama sa grupo si Helsia, na nahuling nagnanakaw ng pagkain. Hinawakan siya ng isa sa mga sundalo habang tinutukan ng baril, na hinihiling na tanggalin ang kanyang damit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ng batang babae ang baril ng sundalo at sa halip ay pinaputukan siya. Bilang ganting tugon, nagpaputok ang natitirang mga sundalo, na kalunos-lunos na ikinamatay ni Helsia. Sa gitna ng kaguluhan, nabiktima rin ng putok ng baril ang iba pang mga inosenteng preso. Nasaksihan ni Janak ang kakilakilabot na pangyayari mula sa malayo at nawasak sa pagkawala ni Helsia. Nang maglaon, napag-alaman na ang general ng Aleman ay nagtamo rin ng tama ng bala sa kanyang kamay, kaya dinala siya sa infirmary. Doon, nalaman niya na si Janak ay naatasan na magtrabaho sa infirmary nang walang kaukulang pahintulot. Bilang resulta, dinala ng general si Janak sa kustodiya at isinailalim siya sa mahirap na pagtrato. Nang malaman ito ni Teddy kinabukasan, lumapit siya sa matataas na opisyal at nakiusap na palayain ang bata. Gayunpaman, tinanggihan ng mga opisyal ang kanyang kahilingan. Determinado na siguruhin ang kalayaan ni Janak, nagmungkahi si Teddy ng isang deal. Nag-aalok siya na harapin ang pinakamahusay na boksingero ng Aleman, si Hammerschlag, kapalit ng paglaya ni Janak. Itinakda pa ni Teddy na kung tatanggihan ng mga opisyal ang deal, ititigil na niya ang pagsali sa anumang karagdagang laban. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, nagpa siya ang mga opisyal na tanggapin ang deal. Gayunpaman, mayroon silang plano sa isip upang hindi manalo si Teddy sa laban. Ang laban ay nagaganap sa gabi, at parehong naghahanda ang kalaban. Sa pagsisimula ng laban, nagpupumilit si Teddy na kontrahin ang sunod-sunod na pag-atake na ibinato ni Hammerschlag. Sa unang round, madali siyang madaig ng kanyang kalaban. Gayunpaman, sa ikalawang round, si Teddy ay namamahala ng ilang makabuluhang suntok kay Hammerschlag. Nasaksihan ng kanilang nangungunang boksingero na binugbog, ang mga opisyal ay maingat na sinenyasan ng referee na mag-anunsyo ng isang round break. Pagkatapos ay pinainom ng mga opisyal si Teddy ng isang misteryosong likido bago simulan ang ikatlong round. Ang hindi kilalang inuming ito ay nagpakita ng epekto sa lalong madaling panahon, na naging sanhi ng paglalabo ng paningin ni Teddy at pagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo. Sa pagsasamantala sa kalamangan na ito, naghatid si Hammerschlag ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Teddy. Sa pamamagitan nito, idineklara ng mga opisyal ng Aleman ang kanilang boksingero bilang panalo, na tinapos agad ang laban. Di nagtagal, nakabangon muli si Teddy at humiling na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Bilang tugon, inilabas ng mga sundalo ang isang brutal na nasugatan na Janak, at inihagis siya sa harap ni Teddy. Pagkatapos ay inutusan ng mas matataas na opisyal si Teddy na labanan ang bata o kung hindi man ay harapin ang banta na pagbabarilin at papatayin si Janak. Ang ating bida ay nag-aalangan saglit dahil ayaw na niyang saktan pa ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kasamaang palad, dahil sa kaunting deliberasyong ito, walang awa na binaril ng isa sa mga sundalo si Janak at pinatay siya kaagad. Itinali rin si Teddy sa isang poste at nakabitin doon ng buong gabi. Kinaumagahan, pinakawalan ng isang sundalo si Teddy mula sa kanyang pagkatali at inutusan siyang bumalik sa trabaho. Gayunpaman, sa halip ay pumunta siya sa lugar kung saan sinunog ang mga bangkay. Sa mabigat na puso, hinanap ni Teddy ang mga labi ni Janak ngunit nagawa lamang nitong makahanap ng laruan na pag-aari niya. Hinawakan ito, nagluksa si Teddy saglit, ngunit pagkatapos ay inipon ang kanyang pasya at gumawa ng isang matapang na panata na talunin si Hammerschlag. Nang may bagong determinasyon, pumasok siya sa boxing ring kung saan nakikipaglaban si Hammerschlag sa iba pang mga bilanggo.
Sa pagkamangha ng lahat, hinamon ni Teddy ang malaking tao sa isang tunggalian, at agad namang tinanggap ng huli. Kapansin-pansin, ang isang panauhin sa madla ay ipinahayag na ang warden ng isa pang bilangguan, na kinikilala si Teddy mula sa kanilang enkwentro sa Warsaw. Tiwala sa kakayahan ni Teddy, ang warden ay naglalagay ng taya para sa kanya. Nagsisimula ang laban, at sa simula, sadyang tinitiis ni Teddy ang sunod-sunod na suntok mula sa kanyang kalaban nang hindi gumaganti. Ang kanyang mukha ay nabahira ng dugo, ngunit siya ay nananatili ng isang ngiti. Ngunit kapag nakuha na niya ang perpektong pagkakataon, nagtapon si Teddy sa pamamagitan ng ilang solidong suntok na nagpabagsak sa pinakamagaling na boksingero ng Aleman, sa huli ay natiyak ang tagumpay. Ang mga bilanggo sa madla ay sumabog sa saya, na pinupuri si Teddy bilang kampyon ng kampo ng Auschwitz. Humanga sa kanyang galing, ang warden ng kabilang bilangguan ay lumapit sa general at tinanong ang paglipat ni Teddy sa kanilang pasilidad. Bilang resulta, pinalaya si Teddy mula sa kampo ng Auschwitz kinabukasan, at inilipat sa kabilang bilangguan. Sa isang post-credit scene, inihayag na si Teddy ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa iba pang mga concentration camp. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay pinalaya na siya ng mga puwersang Allied. Pagkatapos bumalik sa kanyang bayan, sinimulan ni Teddy ang pagsasanay sa mga bata sa esport na boxing. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.